Nag-inspeksyon si Pangulong Aquino sa Batangas Port kaninang umaga. Dito po ay tinignan ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang ng pantalan upang matiyak na magiging maayos ang biyahe ng ating mga kababayan. Ang kabuoang detalye niyan, alamin po natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat live via phone patch. Maraming salamat, Kirby. Sa Batangas Port sa South Luzon, sinimulan ni Pangulong Aquino ang serye ng inspeksyon para tiyakin ng mga bumabiyahe ngayong Semana Santa. Sa Terminal 2 sa Batangas City ay nakahalubilo ng Pangulo ang mga babiyahe patungong Mindoro at tiningnan niya ang health desk, ticketing booths, screening counter ng pasahero at bagahe at waiting lounge. Tinatayang nasa 39,000 ang mga pasahero sa Batangas Pier tuwing Holy Week. Sa pier ng Batangas, nagawa pa ng Pangulo na sumakay sa isang bangka na patungong Puerto Galera. Paboritong destinasyon ng mga nagbabakasyong pasahero sa pier ng Batangas ang islang ito, kabilang na ang ilang banyagang turista mula sa Europa. Pangulo na sumakay sa Roro vessel na patungo naman sa Calapan, Mindoro. Sa pagtiyam sa Pangulo matapos ang inspeksyon, sinabi niya na pumanga siya sa pinasok na fast craft dahil sa kagamitan nito. Sa mga pasahero naman daw ay nanakasalumuhan niya, lahat naman daw ay nakangiti at walang nagrereklamo. Narito ang pahayag ni Pangulong Aquino. Nakaka-impress naman yung equipment, tapos yung investments na gagawin lahat. A fleet eventually of 30. So, na look to be very modern. The passengers were all smiling. Nobody approached me with any. So, sana for the rest of the day, ganun. No? As you know, we'll be going to the 2 airports and a bus terminal later in the day. So far, wala akong nakikita dapat bigyan ng dagdag na pansin. Although, binanggit na rin natin, just to be parang thoroughly prepared, siyempre nagbabantang bagyo, no? Hinihintay natin yung determination ng Pag-asa. Pero as of now, ang advice ni Secretary Montejo, no need to call for a bigger meeting than the usual that the NDRRMC handles them. And in the person of Alex Pama, our former FOIC, yung self-starter. Hindi na kailangang sabihin ko ano kailangan niyang gawin. Kirby ay nabanggit ng Pangulo na habang ginagawa niya ang inspeksyon ay nakatutok din siya sa parating na bagyong Chedeng. Hindi pa daw kailangan magpatawag ng malakihang pagpupulong sa NDRRMC gaya ng rekomendasyon ni DOST Secretary Mario Montero. Ayon sa Pangulo, lahat daw ng mga ahensya ng pamahalaan ay naka-alerto at alam na daw ng mga cabinet officials ang dapat gawin. Narito ang pahayag ng Pangulo. Best, can I just use Mario Montejo's text to me, no? Okay. I ask kasi yung possibility of it making landfall and possibility of it becoming a super typhoon. Sagot niya sa akin, he's out of the country presently but he's talking with the Pag-asa head. No? Sabi niya, Mr. President, Typhoon Chedeng's strength is almost super typhoon status. But it is expected to weaken before entering the Philippine area of responsibility and making landfall between Aurora and Isabela, which is expected on Saturday. We will text regularly the weather update. If I may recommend for you to convene a meeting, sir. I believe the regular NDRMMC meeting would suffice. Would regularly give updates, especially if conditions worsen than expected. So, reply ko sa kanya, please keep me posted, especially as developments happen, especially if they worsen. So, balik ko lang, no? Si Alex Pama is a very proactive guy. You can see naman the status of the Navy that saw all of the improvements under his watch, di ba? Yung he has already proven himself in the series of typhoons that have come since he has been appointed NDRRMC. So, he has not even texted me today, meaning there is no problem that he can't handle. So, every department is expected to be prepared, no? DPWH is presently with me. DOTC is, of course, monitoring the weather, lalo dito, mga ships, no? Pag nag-storm signal number 1, ni-raise na yan, anywhere in the country, prevented na yung ships from sailing. Yung DSWD, I'm sure, has already pre-positioned, especially for Isabela and Quirino. DPWH, I'm sure, will also pre-position equipment, for instance, kung tatamaan kagaya Alton Pass. Secretary Babe Singson is again, the other members of the cabinet are not, we don't need to push them to do their jobs. No? But then again, thank you for the question. Siguro yung mga nakikinig na baka nag-aagaw yung kalooban, bakasyon sa katrabaho, malamang magbabago yung plano nila ng bakasyon at dodoble nila yung paghahanda bago sila mag-isip ng bakasyon.
Ayon rin kay Pangulong Aquino, magmomonitor siya sa mga nangyayari sa bansa mula sa Bahay Pangarap. Pero kung kakailanganin ay pupunta siya ng Camp Aguinaldo, DRRMC. Mga 30 minuto, Kirby, na tumagal si Pangulong Aquino sa Batangas. Matapos ng interview ay bumalik na rin agad siya sa Maynila para sa pangalawang bahagi ng kanyang inspeksyon. Mula dito sa Batangas City, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.